Mga kapuso, ngayong araw susubaybayan ng sambayanang Pilipino ang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano-ano na nga ba ang nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na 2 taon at mga dapat pang gawin sa nalalabing-4 na taon ng Pangulo sa pwesto? Para bigyan tayo ng perspektibo sa naging performance ng PBBM administration, makakasama natin ang Political Science Professor at analyst na si Professor Mark Baliton. Professor, magandang araw po sa inyo at welcome sa One North Central Luzon. Yes, magandang araw din, Chris. Maraming salamat sa panayam na ito para ma-share natin ating points of view dito sa nakaraang 1 taon or 2 taon nga na paninilbihan ng ating Pangulo. Una po sa lahat, ano po ba ang importansya ng SONA ng Pangulo? Well, sa mandato ng ating konstitusyon, ang ating presidente is mandated na mag-deliver ng SONA para ma-update niya, kumbaga, no? Ang sambayan ng Pilipino kung ano na ang status ng bansang Pilipinas in terms of economy, politics, society, environment. So, ito'y obligasyon niya bilang isang Pangulo na bigyan tayo ng achievements niya at kung ano pa yung mga dapat niyang gawin. And Professor, in all fairness, ano na ba ang mga nagawa ng administrasyon ni PBBM, mga programa niya, especially dito po sa ating rehiyon? Sa rehiyon natin, alam naman natin na nagkaroon tayo ng agricultural crisis sa sugar, sa rice, and nakita naman natin na kahit papaano binigyan niya ng solusyon nito, especially ng ating rehiyon, dito sa Rehiyong 1, no? Ito isa sa mga agricultural centers ng bansang Pilipinas. Namigay sila ng mga binhi, nagpamigay ng mga lupain because of the Agrarian Reform Program. And this is one very good sign na ginawa ng ating Pangulo because nung siya'y tumakbo bilang presidente, itong pangako niya, bubuhayin niya muli ang buhay agrikultura dito sa Pilipinas. At ang rehiyon natin ang isa sa mga nakinabang dito. Marami po ang dismayado dahil ang pangako po nung una ay ibaba ang presyo ng bigas sa at least 20 to 25 pesos per kilo, pero hindi po ito natupad. Nga lang, meron po mga kadiwa na umiikot po sa buong Pilipinas para po ito iserve yung 29 pesos na per kilo ng bigas. Kailangang isipin natin na nung sinabi ng Pangulo yung kanyang pangako na pababain ang presyo ng bigas. So it's a gradual change. Natupad niya ito by selling itong mga produktong ito, bigas, sa mga kadiwa centers natin at 29 pesos. So sa atin, it's a continuous process. And I think that is yung focus ng ating Pangulo na mabigyan ng pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino 3 times a day by lowering the price of rice. And yung 29 pesos is not bad. Kayo po, Professor, ay nasa akademya, no? Anong masasabi niyo sa matatag curriculum? Sa akin, we have to test it na kung talagang ito effective. Kasi alam nyo, ang learning ng mga bata, it must be holistic, hindi lang siya nakafocus sa mga ilang bagay. So, ang ginagawa ng government, okay, baguhin natin ang curriculum, mag-focus tayo sa ilang mga aralin na maging aware ang mga Pilipino, estudyante sa isang bagay lamang. But we have to develop the student holistically para mas maging tinatawag natin silang global citizens. Needs improvement. Para sa akin, it needs improvement ng ating K-12 program. Siyempre, dapat matanong din natin yung naging performance ng PBBM administration sa security, specifically itong usapin sa West Philippine Sea, Professor. Alam nyo, yung usapan sa West Philippine Sea, ang isa sa magandang nagawa ng ating Pangulo is binigyan niya ng emphasis yung ating foreign policy at yung ating relationship with the United States. Alam naman natin, let's be honest about it, that the United States is a big help when you talk of internal and external security natin. So, it is one way na redefine ng ating Pangulong Marcos yung ating foreign policy at saka diplomatic policies dito sa usapin sa West Philippine Sea. And the President should watch out and be more vigilant sa mga nangyayari. Mag-focus siya on, yung mga pinag-usapan natin, on peace and order, maybe pag-ibayuhin pa yung sa agrikultura, para tumaas pa yung grado niya. And by the end of his term at na-fulfill niya yung mga promises niya, then we could say that he has done his best as the leader of our country.
Mga kapuso, isang political science professor at political analyst, si Professor Mark Baliton. Maraming salamat po sa inyong oras, sir. And we hope to share more points of view sa ating mga kababayan na dito sa usaping politika na dapat natin pagtuunan ng pansin. Maraming salamat.